Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin na po yun. Kasi driver lang po niya, nitiwala po ako sa kanya. Okay, so hi everyone. Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Kamusta po kayong lahat? So, eto na nga po guys, no, marami po ang nagduda at nagulat sa mga nangyayari. Dahil itong si ex-DPWH Yusek Cabral namatay dahil nahulog daw ito sa bangin. Ayon sa mga netizens, nahulog nga ba or sinadyang hinulog? Nahulog nga ba or tinago lang para hindi na makapagsalita? So, eto na nga guys, no. Si Yusek Cabral pala ay isa siya sa idinawit ng mga aligasyon ng budget insertions at kickbacks kaugnay ng bilyon-bilyong pisong flood control project. Alam niyo ba guys na marami po nanghihinayang at parang nawalan na ng pag-asa. Dahil nga po itong si Yusek Cabral ay malaki sana ang maitulong nito para ituro kung sino yung pinaka-mastermind ng korupsyon sa ating bansa, lalo na sa mga ghost projects na yan, no, sa flood control. Isa kasi siya sa namamahala sa paghahanda ng DPWH budget. Pati na rin sa mga infrastructure planning, no? So, yun nga po, no, nagbabasa ko ng mga comments, maraming nagdududa na baka sinadya na gurgurin ito para hindi na makapagsalita or baka tinago lang, baka hindi totoong nahulog or namatay, baka tinago lang para hindi na makapag-witness, Kasi sino ba namang hindi magdududa niyan, pati driver yung mga kwento niya ay parang hindi ka panipaniwala. Biruin nyo, umupo daw itong si Yusek Cabral doon sa may kalsada, Ayan po, yung tinuro niya dyan sa gilid daw. Mga 3:00 daw ng hapon. Tapos, bumalik daw siya ng 5 p.m. Wala na. Nahulog na raw sa bangin. So, imposible naman. Anong gagawin niya dyan para umupo? Di ba nakakaduda? Kita naman po sa driver, no? Tingin yung mukha ng driver. Umiiyak pero wala naman pong luha. Kaya, hindi natin masisisi kung bakit maraming nagdududa ngayon. So malalaman naman po natin yan kung totoo ba talagang namatay. Kasi hindi pa po pinakita yung yung kung saan siya nakaburol. Diyan na tayo maniniwala kung ipakita yung nakaburol siya, tapos pinakita yung mukha na nasa kabaong siya, di ba? Oh my gosh, Yusek Cabral is now dead. According sa kanyang driver, nahulog daw ito sa bangin. And what a coincidence. Remember Kapper Silapid? When he said na ang gobyerno ni Bangag ay papunta na sa bangin dahil ito ay hawak ng mga sindikato. At sa pagkakaalala ko, it was Karen Sab Davila who said na ang gobyerno mismo ang sindikato. Can you imagine? Si Yusek Cabral nahulog mismo sa bangin na sinabi nga, di ba, ni Kapper Silapid, ng gobyerno ni Bangag ay papunta na sa bangin. Pagkatapos, namatay si Yusek sa bangin din mismo. I do not know, allegedly, nahulog daw ito. But who knows? Well, for those of you na hindi masyadong aware, si Yusek Cabral was na-involved dito sa flood control project because according, sa mga taga DPWH, si Yusek Cabral mismo yung gumagawa ng mga proposal projects para sa mga proponents. And nagkaroon before ng issue si Cabral at si Tito Soto because of the screenshot na lumabas na inaalok ni Cabral si Tito Soto ng I do not know exactly if it is 500 million or 500 billion worth of project na allegedly tinanggihan daw ni Tito Soto. Anyway, marami kasing alam, of course, aside from ex-Secretary Bonoan, si Yusek Cabral, silang dalawa talaga ang sabihin nating maraming alam sa tunay na pangyayari dito sa Nakawan sa flood control project na ito. Sabi sa inyo kailan pa nagpapaimbestiga itong si Ngagba? Kailan niya pa sinabi na mahiya naman kayo? Kailan niya ni-start yung pag-iimbestiga niya? Na hanggang ngayon,
Hindi niya pa rin sinasabi kung sino talaga yung mastermind. Alam mo yung bago siya mabuking, binuking muna niya yung mga kasama niya. Bago siya maimbestigan, nagpa-imbestiga na siya para kunyari hindi siya kasama. Oh my God. Gravity. So, ilang buwan ka nang nagpapa-imbestiga? Sino ba talagang mastermind? Kung hindi ikaw. Dahil sabi mo, it's not you. It's not your cousin. But according kay Zaldi ko, na lagi niyong kasama. Okay? Ikaw daw, nga ba? But you're denying it. So, kung hindi ikaw at hindi yung pinsan mo, sino? Diba? Oh my God. Tapos gusto niyo pauwiin si Zaldi ko? What the fuck? So, magkakaroon ng yung Ninoy Aquino International Airport, mapapalitan na naman. Magiging Elizalde ko International Airport. What the fuck? This is so talaga. This is so scary. Hindi natin alam who's next. Kaya lahat kayo na merong alam dito sa pagnanakaw na ginagawa ng administrasyon ni Bangag, you have to be very, 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 very careful. Itikom nyo yung mga bunganga nyo. Wag na wag na wag. Okay, makakarating sa Malacanang na meron kayong plano. Okay, na ibulgar sila. So, Pangandaman, si Olivier, Bersamin, kayo-kayo. Even ditong si Vince Dizon, kamakailan lang sa live ko, sinabi ko yan Vince Dizon, nagtrabaho dati kay PRD yan. Kaya alam niya yung mga matitinong ginawa ng dating administrasyon na ngayon, patango-tango na lang. Kada may sinasabi si mga tangulan siya ng tango, yes, gano'n siya na gano'n. Kasi wala na rin siyang choice. Hindi niya alam na ganyang kagrabing sindikato ang napasok niya. Kaya I am not for Vince. Kasi buwisit na rin ako dyan sa secretary ng DPWH ngayon. Kaya lang ang sinasabi ko lang, wala naman siyang choice. Kasi baka katulad ni Jose Cabral, mahulog din ito sa bangin. Oh my God, nakakatakot. Etong mga ito ay mga utusan lang, mga empleyado lang ng gobyerno. Kaya kung meron man mangyari sa kanyang masama, mapuputol ang investigasyon. At mahihirapan tayong mag-trace pataas yung mga investigador. Kasi mapuputol dyan Siya kasi ang halos nakakaalam kung sino yung mga nag-request ng pondo, sino nagpa-release. Halos siya. Siya yung central figure sa part ng DPWH. Pero alam naman natin, hindi naman pwedeng ma-release ang pondo, lalong-lalo na yung mga pondo na pinare-release ay insertions at unprogrammed funds. Hindi sila nasa regular budget. Kaya nagkakandaloko-loko tayo dahil hindi ipinapaliwanag ng mga vlogger ni Marcos na ang iniimbestigahan ay unprogrammed funds at insertions. Pinipilit nila na yung kay Pulong, kay ganito, those are part of the regular budget. Etong iniimbestigahan na 1.4 trillion, these are insertions and unprogrammed funds. Merong distrito, merong lugar, pero walang coordinates kung saan gagawin. May amount, pero walang program specifics. Yun. Katarantaduhan, di ba? Etong mga ito, susunod lang kung walang nag-uutos sa kanila. Kasi komplikado ang pagpalabas ng pera sa gobyerno. Akala nyo ba? Ganun lang kadali? Hindi. It is a very complicated system. At meron dyan mag-a-approve na mataas na opisyal para ma-release yan. Kaya nakakalungkot na ang nasasakripisyo yung mga career employees at yung mga nasa mababa lang na posisyon sa gobyerno. Manatili po tayong mapagmatsyag, manatili tayong nakikinig sa balita at sa pamilya ni Jose Cabral ang aming panalangin at sana siya ay ligtas at nasa mabuting kalagayan.